Hi, welcome back to another episode of Chikahan here in the grace period, Chika with a Purpose, where testimonies sound like tea, but it's the spirit who spills it. For tonight's episode, actually first ito sa ating Life After the Name Tag series. So, I'm going to introduce you to someone who is very, very good friend of mine. Her name is Renzen, and I will let her introduce herself. So, um, Life After the Name Tag series. So, syempre, return missionary si ate. Okay, Renzel, hi! So, I am Renzel Olin, formerly Sister On. Ngayon ay married na ako, so Chongson na. And I served in Philippines Cagayan de Oro Mission, speaking the Bisaya language in 2018 to 2020. So, trivia, para sa mga nakikinig, I was one of the, I think, only missionary in my mission na nag-serve for 20 months. So, 'di ba, typically mga sisters 18 months lang talaga. Pero dahil naabutan ako ng pandemic, I got extended for 2 months and 'yon. Ako yung sister na nag-serve ng 20 months. Ang saya nun, no? Na-extend sa mission. Actually, ako muntik na din kasi medyo pandemic, parang 6 months into pandemic na din ako nun. Muntik na Hmm. ma-extend, pero buti, binuksan ang Pilipinas, nakauwi din ako on time. Oh. Sige, more on that kasi masaya. Anyway, so since this is Renzel, thank you sa sa pag-introduce ng sarili mo. Since this is a Life After the Name Tag series, let's talk about yung mission mo. Um Mhm. Balik tayo sa mission mo, no? Anong part ng Sige. mission experience mo yung pinaka nagstay sa'yo? Part ng mission. Siguro yung mga moments na nag-train ako. Kasi parang 'di ba ako kasi bunso ako eh. So sanay ako na sheltered ako, yung 'pag may kailangan ako, parang yung ate ko, yung mommy ko pwede yung gawin para sa akin. Pero 'pag nag-train ka kasi sa mission, parang ikaw yung ate. So ikaw yung magli-lead, you're responsible to parang introduce the culture, kung ano ba yung parang proper way of handling yourself as a missionary sa mga bagong missionary. So parang ikaw yung magse-set ng standard for them. So yun yung mga I think best part na na-enjoy ko kasi I've been close with all of my trainees and di rin nagkakalayo yung mga age namin, and then two of my trainees same birth month ko pa. So parang So talagang click. wow. Mm. Ah, Nakailang train ka sa mission? nakaapat ako Ang dami. Ang dami mo na ring trainee. apo. Oo, pero may trainee din kasi ako na hindi siya nakapag-train after. Okay. So yun. Pero at least napalagana pa rin ang lahi. Mm. Actually, sobrang naka-relate ako diyan sa sinabi mo na bunso, medyo sheltered. Kaya nung ako din nag-train din ako sa mission, tapos yung tinrain ko American. Oh no. O Ay, kaya sorry. I hindi mean, it's naman not sa a bad no. oh no. Actually, talagang medyo may no kasi siyempre ibang kultura, tapos parang Mhm. iba yung upbringing. So, kung iisipin mo ako medyo sheltered na nun, siya mas sheltered. Like us coming from a third world country, parang ganon. Um, Oo. pero yun, nakita ko din yung parang kailangan na mag-step up doon sa Mm. um, like bigger show na kailangan mong Mhm. intindihin kung saan sila nanggaling and na may pagkakaiba kayo. Speaking of that, may instances ba, not just yung mga tinray mo, pero sa mga naging companions mo, may instances ba sa mission na parang nahirapan kang i-figure out kung paano mo sila maging close or parang meron kayong alinlangan, something like that? Hmm. Actually, isa sa mga worries ko before serving a mission, kasi nga medyo maldita din ako. So, ang worry ng parents ko noon baka may mapauwi ako kasi mainis sa akin or ma-frustrate. Pero kasi, fortunately, lahat naman ng mga companions ko, nakasundo ko talaga sila as in. Pero siguro isa lang na moment na naalala ko nung nasa mission ako, hindi ko siya companion pero mga kabahay namin. Mm. Nung time na yun, STL ako. So, syempre, as an STL, you have to mediate or parang tulungan mo sila, di ba, na magkaayos. Pero,
yung experience ko na yun, parehas talaga sila na na parang hindi ako magso-sorry. Parang gano'n. So parang, hala, anong gagawin ko dito? Tapos Sila kami yung yung companion. mag-companions. Oo, sila yung Sila mag-companion. yung Tapos kami, magkagalit. oo, sila At yung tapos parang, STL ka kasi. oo, Mm, sila yung mm. dapat pagkatiin. Tapos nung time na yun, nandun ako sa favorite area ko, yung parang dream area ko and dream companion. So parang maganda talaga yung flow ng work namin. Tapos, dahil nga nag-away yung mag-companion na yun, kami ng companion ko, we had to be separated. So ako yung kasama nung isa, tas ako yung kasama ng isa. Pero dahil nung araw na yun na nag-away sila, may appointment sila, may dinner appointment sila with a family. Tapos nakakaloka kasi hindi namin area yung area nila. Pero nung nagpunta kami doon sa dinner appointment, kailangan kasama kami para medyo hindi ma-feel ng mga members na may tension between them. Nung nandun kami, nagduruan sila kung sino yung magde-deliver ng lesson. Oh my God. Ayaw nila kasi ayaw daw nila magturo, wala daw sa kanila yung experience. So, ang ending, kami yung nag-share. So, parang sabi ko, parang grabe naman tong trial na to, grabe naman tong challenge na to. Kasi, syempre, totoo naman na mahirap talaga mag-teach kapag hindi talaga Mm. okay yung heart mo, di ba, pag may contention. Pero, it's a memory na parang pag naalala ko, natatawa na lang ako na parang, okay, wala akong nakaaway sa mission, pero naka-experience ako ng ganong bagay. Pero, it's nice na after that naman, kahit pa paano nag-neutralize sila. Pero the following Sunday kasi, Saturday yon, nung Sunday, hindi pa rin ako yung parang nagsimba sa area namin, tapos yung companion ko yung nagsimba dun sa kasunod na ward. And that time kasi meron kaming inaabangan talaga na investigator na magsisimba. So yun, parang na-double kill kami nun kasi iba yung companion na kasama ko, tapos hindi rin nakapagsimba yung investigator namin. So parang sad siya. But then again, there's still beauty naman in every experience that we have. Doon ko din na-realize na sometimes talaga you just have to humble yourself before the person. Especially now that I'm married, parang sabi ko lahat talaga ng mga experiences ko sa mission, nagagamit ko siya. Kasi yung humility, it's an integral part of marriage. Kailangan mo talagang Exactly. matuto mag-sorry. Kahit Yeah. na feeling mo hindi ikaw yung may kasalanan, ganon. Baka marinig to ng husband ko, dos mag-demand siya sa akin mag-sorry. Actually, wait lang. Ang dami kong thoughts doon habang nagsasalita kasi yung unang area ko sa mission or yung unang companionship ko, nasa trio kami. Tapos yung talagang trainer ko, pauwi na yun ng mission parang um, last cycle niya na nung ako yung tine-train niya. Tapos yung isang companion parang um, follow-up trainee. So, Mm. ano, yung isa from a Chinese background na syempre Asian tapos nag-migrate lang sila sa Canada. Tapos yung isa Mhm. talagang white-white. So parang Mm. naggaganon sila. So talaga Oh. nagugulat ako nun kasi meron kaming appointment din na kinancel para Oh. lang pag-usapan namin yung kasi nga hindi sila tapos ako din bago lang ako sa mission. Yung trauma. Yung trauma. Oo. Tapos pero okay lang 'yan. Although hindi sila naging friends after mission, parang Mm. at least we ended the term or like ano bang tawag dun? My gosh, ang tagal ko nang Cycle? may iba eh. The transfer whatever ba 'yan? Mm. My gosh, ang tagal ko na, Mm. ang tanda ko na talaga siguro. Yun, parang we ended that 6 weeks na okay naman, on good terms, parang gano'n. Tapos Hmm. yun nga, tama yung sinabi mo na, yung kailangan talaga ng humility lalo na kapag Mm. nakita mo siya sa mission mo tapos ngayon na married ka na, kailangan mo talaga na kasi parang trial yung sa mission, meron kang Mm. companion na lagi mong kasama Yes. tapos siyempre nagkakabanggaan din kayo, kailangan mo maging Mm. humble to realize na kailangan mo mag-say sorry. Tapos Mm. kinausap ko si Ivan nung kahapon lang, sabi ko, "'Di ba nagso-sorry naman ako, love?" Gumanon ako. Tapos sabi niya sa'kin, ayaw niyang umoo. Sabi ko, "Sadya lang naman na ikaw kasi yung mas maraming Palaging mali, mali. kaya ikaw Oo. Actually, sa'min parang sa mga gano'ng instances, yung husband ko din talaga yung nagha-humble sa'kin. Kasi even in the slightest thing, siya talaga yung nagso-sorry.
Tas ako kasi, 'di ba parang 'pag nag-sorry ka, ang expectation niya, 'pag nag-sorry siya, okey ka na. Pero ako kasi hindi, 'pag sorry ka, hindi pa ako yung parang puwede mo na ako lambingin, gano'n. Parang keep your distance muna, gano'n. Pero Umigas mo ayun, na tayo. Ay, gano'n naku. talaga. Ako kasi, yun nga din yung lagi kong sinasabi sa husband ko, parang mas marami kasi yung moments na ikaw yung nagso-sorry talaga kasi ikaw yung palaging may mali, hindi ako. Pero for the wifeys out there, it's important din naman na mag-ano rin tayo, i-recognize din natin na we are also flawed, na may mga instances talaga na nagkakamali True. rin tayo. Oo. At saka yung companionship inventory, sobrang mahalaga Mhm. talaga yan kahit na Yes. married na kayo. Hindi lang siya hindi, it doesn't stop sa mission. Kailangan gawin niyo siya mag-asawa, Yes. lalo na talaga na kailangan yung maging open sa isa't isa and to Mhm. assess din kung nagkakasakitan na ba kayo, mga gano'n. Oo, totoo Mm. yan. Para hindi ma-build yung resentment, 'di ba? Dapat talaga Exactly. constant communication talaga with Yeah, your true. partner. Mm. Bale, sinabi mo kanina na, nag-extend ka kasi nag-pandemic. Mm. So, ngayon balik tayo dun sa umuwi ka. Ano yung pinaka-adjustment, biggest adjustment na ginawa mo para maging okay ka sa buhay buhay mo dito, yung pagka-uwi mo? Major adjustment? Yeah, mhm. Siguro parang wala masyadong adjustment, eh. Kasi nung naabutan kami ng pandemic, nasa bahay lang talaga kami. Tas 'pag may opportunity na nagtuturo kami via phone. Tapos medyo late na rin na-introduce sa'min yung smartphone, eh. So, ang phone pa namin nun yung Samsung lang. Tas kino-connect pa namin yun sa Bluetooth speaker para marinig namin kasi nga mahina yung audio. Tas mostly talaga nasa bahay ka lang. So, hindi parang yes, gumigising kami ng 6:30, tapos natutulog kami ng 10:30, pero hindi na ako kasi nung time na yun, hindi na kami sobrang exhausted sa work kasi nga nasa apartment lang talaga kami. Kami na lang yung naghahanap talaga ng puwedeng entertainment. Pero siguro nung umuwi ako, hindi ko 'di ba yung iba nami-miss nila yung parang may companion ka, may kasama ka. Ako parang na-enjoy ko siya ulit na, ito na ako ulit, parang I'm back to normal, ganyan. And siguro masasabi ko na lang talaga na naging adjustment ko, yung mga tao sa paligid ko nag-move forward na in life and I felt like I was just about to start, gano'n. Kasi sa bahay namin siyempre ako yung bunso, so technically ako yung last na nag-mission. So yung mom and dad ko during that time, they're busy with the business and then yung mga kapatid ko may work. So ako yung naiiwan sa bahay, so parang ako yung tagalinis, ganyan. Parang dun ko na lang binubuhos yung ano ko, attention ko. And there was no pressure din kasi on my parents to find a job right away. Parang dapat magtrabaho ka, dapat kumita ka. Kasi I was also helping out with the business nung time na yun. So hindi naman ako yung parang sobrang na-push talaga. Pero yun yung parang feeling ko medyo naging hindi naman mali, pero I should have moved a lot during that time kasi parang dun ako ano, parang biglang bumaba yung desire ko to socialize and even basta parang Oo. nawalan ako ng light. Kasi I was always comparing myself, hala parang feeling ko mas okay yung buhay nila kapag wala ako, parang gano'n. Kasi parang nung nasa mission Ah. ako, parang sobrang na-bless sila, eh. So, maybe kapag wala ako dito mas mabe-bless pa sila, parang gano'n. May mga lingering thoughts Oo, na oo. gano'n. Mm. And it's something talaga na hindi ko din in-expect. Kasi nga, very happy person talaga ako. As in, kapag nakikita ko ng mga tao, parang lagi daw ako nakangiti, ganyan. And then, up until nung nakauwi ako galing mission, parang yun, naka-feel ako ng sobra-sobrang sadness, emptiness. Kasi, parang hindi ko na mahanap ko ano yung purpose ko. Sa mission kasi, di ba, parang structured yung day mo. You have a schedule. Magtuturo ka. Tapos parang, alam mo na kailangan ka ng mga tao kasi yun ang purpose mo, to teach, to preach. Pero pag uwi mo, parang ikaw na yung magde-decide kung ano yung gusto mong gawin for the day. And it's hard. Lalo na kung, basta, parang malaki din talaga yung impact ng pandemic, eh. Kasi parang limited talaga yung galaw mo. So, ayun. Oo, true 'yan. Kasi kahit naman 'di ba meron before tayo umuwi ng mission, gumawa sila ng My Plan Mhm. na ilalagay natin dun kung ano yung magiging plan natin for spiritual, Mm. for work, or for education, and kung ano-ano pa. Mahirap siguro sa'kin, I can empathize dun sa ano 'no, dun sa
pandemic kasi yun, hindi tayo Mm. makalabas. Kasi Oo. if siguro na nakakalabas tayo freely during that time, mas na-address siguro yung mga ganong thoughts, yung mga ganong feelings. Kaso Mm. kaso kasi pandemic, so talagang Oo. na ano tayo sa loob lang ng bahay. So sobrang felt Mm. 'yan kasi ako din nagka hay naku. Yun during that time kaya talagang, Mm. yan tuloy napa-start ako ng MA. Sobrang bored ko, tapos wala pang kumukuha sa'kin na trabaho, di sige mag-aaral na lang ako. At least 'di ba, nakahanap ka ng parang diversion, parang, platform Oo. where you can divert yung energy Mm. mo. Ako kasi noon parang wala talaga kasi ewan ko din kung anong nag-a-apply ako no'n kasi parang naka-develop din ako ng love for teaching, eh. So, parang sabi ko, gusto ko magturo sa ganito, gusto ko magturo sa MTC, ganyan. Pero hindi ako nakaka-receive ng callback talaga. Pero after that naman, nakahanap ako ng work. I taught English sa mga Chinese students and somehow nakabigay naman siya ng parang comfort kahit papaano kasi mga bata yung kausap mo. Tas yun din kasi yung mga na-enjoy ko sa mission, eh, yung nakikipag-usap ka sa mga bata, bobola-bolahin mo, gano'n. Oo nga, nakikita ko yung mga post mo dati about sa mga kids. Mm. Mahilig Eh, talaga di ako sa eh, di bata. ang saya mo ngayon na mom ka na. Oo. Parang medyo nag-second guess. Masaya siya, pero of course, nakakapagod naman din talaga. Nakakapagod. Wala Mm. pa tayo diyan, eh. Wait lang mamaya, meron akong structure dito, eh. Wait lang. Sige, Sige. kasi nung yung pinasagot ko sa'yo yung form, naglagay mo dun na gusto mo rin mag-talk about ng dating, about after mission. So, Yes. paano nakaapekto sa'yo yung experience mo sa mission doon sa pagde-date mo? Parang may differences ba siya nung nakikipag-date ka before mission at saka after? Parang paano yun? Actually, alam mo ba, na 2 beses lang ako nakipag-date after ko umuwi. And the second date was my husband. So, hindi rin ako yung kasi ako, eh, 'di ba uso din kasi sa mission yung parang mga asar-asar kunyari, ganyan. Yung mga shipping, eh, may mga kayo, para, "Oh, ito baka crush ka ni ganito," mga ganyan-ganyan. Pero ako kasi, I stand firm na sabi ko ayoko na yung mapapangasawa ko ka-mission ko. Kasi parang ayoko yung notion na nagkakilala kami sa mission dun nagka-developan ng feelings. So, parang sabi ko, ayoko talagang ma-experience yung gano'n. So, parang nung umuwi ako, may mga nagme-message, pero talaga ako, masasabi ko na rude. May mga nagme-message talaga sa'kin na magse-send ng mga quotes from prophets, ganyan. Ta's parang ang perception ko dun, "Ba't mo ako sinesendan, nagbabasa rin naman ako." Gano'n. Tapos may time pa, ito pinaka nakakatawa talaga, may nag-send ng resume. Na parang, Nag-a-apply na to be your jowa. Oh my ito daw yung gosh! qualifications niya, ito yung mga naging calling niya, gano'n. Eh, parang ako, gusto ko yung kapag makikipag-date ako, yung parang naturally na magsa-start kami as friends. Kasi Mm. parang gusto ko yun talaga yung foundation, eh, friendship. Na kaibigan muna kayo, tas tsaka lang siya made-develop. Kapag alam ko na may gusto na sa'kin 'tong tao na 'to, parang medyo na ako diyan, oo, parang, sketchy, parang gano'n. Kasi Hmm. parang gusto ko magustuhan ako ng isang tao based on how they got to know me. Hindi yung Hmm. parang sa lang, sa outward appearance lang. Gusto ko makilala niya kung sino ako, tas tsaka siya maka-develop ng feelings. Para alam niya talaga kung sino ako, 'di ba? Gano'n siya. So, ayun, yung pangalawang naka-date ko is yung husband ko na, and sobrang grateful din talaga ako sa bishop namin and sa calling ko that time kasi I was called to be a YSA rep. So, hindi rin ako active sa mga parang alam mo yung wala ka ng gana kasi parang feeling ko ang tanda ko na rin para umattend sa mga YSA, mga dance social, gano'n. Tsaka parang feeling ko hindi siya natural. Parang, ewan ko, during that, before ha. Tapos yun, na-call ako as YSA rep. So, wala akong choice kundi umattend ng mga activities ng YSA. Kasi syempre, nakakaya naman na YSA rep ka, di ka attend. Tapos, one time, nag-combine yung stake namin and then yung stake ng husband ko. Tapos, dun sa event na yun, siya yung nag-host. Tapos,
parang inasar-asar na, single siya, tas single din ako. Tas yun, nilapitan niya ako, usap-usap kami ganyan. Tapos ang sabi niya sa akin, if you have time, tayo, parang lumabas naman tayo. Tas sabi ko lang, okay, sige. Pero kasi parang I don't take it to heart kasi parang ang dami na nagsabi sa akin ng ganun na if you have time, labas tayo. Pero they don't set a day talaga, or parang hindi siya nagsischedule. So parang naisip ko na, baka lang din to. Keme-keme lang, ganyan. Tapos yun, nag-set naman siya ng day. Tapos parang gusto niya pa nga yung, as in, ora-orada. Ganon. Tapos ako parang medyo, parang scared. Hala, parang masyado naman tong, mapusok. O parang ganon. Nag-turn missionary din ba siya? Actually, ang dami nga naming link. Kasi, siya, sa Cebu siya dapat pero dahil pandemic, sa home mission siya, so sa Cavite mission siya. Tapos yung trainer niya, galing sa mission ko. Tapos, may mga videos kasi ako na kumakanta-kanta na before Tapos, napapanood niya na ako sa mga videos na yon na napapanood din ng mga missionaries. Tapos, naalala ko, lang to, baka bola niya lang. Sabi niya sa akin, mas maganda daw ako sa personal. Video niya lang kasi ako nakikita noon. So parang, ito pala yung itsura ni Sister On. Parang familiar na siya sa Sister On. And then yung fathers namin, nag-meet na rin sila before sa church setting. Tapos, ito pa yung isa sa lately ko lang na-discover kasi nga, tinutulan ko din siya makatapos ng institute So, chinek ko yung record niya. May dalawang klase ako sa MIR na magkaklase pala kami. Pero never mo siyang napansin? Hindi ko siya napansin. Ever. As in. Tapos, sabi ko, ako active ako sa MIR doon, di ba? Alam mo naman yan, di ba? Doon tayo. Active ako sa mga classes, pero sa mga activity, hindi masyado kasi nga masyado kaming malayo and mahirap gabihin sa Manila nung time na yon. Pero hindi talaga nag-cruise yung landas namin. Di ko din siya... Graduate ako MIR, Oo, pero feeling ko nga din, baka hindi rin siya ganoon ka-active. Pero chinek ko yung records namin, same kami ng teacher, same kami ng course. Sabi ko, grabe, small world. Pero I think perfect lang talaga yung timing ng pagkakakilala namin. Kasi we are at our best Pares kaming RM, graduate na, may work. Had you start dating before kayo mag-mission, siguro it would not end like this, na mas masaya kayo ngayon. Yes. Feel ko din. Oo. So, yun. Dami ko ng chika, pero paano mo na, hindi, gusto ko yung chika. Paano mo, kasi syempre, maraming mga RM ngayon na syempre nakikipag-date sila, tapos syempre nagkakaroon na din sila ng exclusively dating with some, parang ganun. Paano mo sa'yo na feel na siya na, yun, yung parang, yung magde-decide ka na talaga na, this is for eternity na. Paano mo nalaman yun sa'yo? Parang, there's no, single moment na na-realize ko na okay siya na. Pero, pag nagde-date kasi kami, parang out of all the men that I've talked to, siya lang yung nakausap ko na may plano for retirement. Oo. As in, parang nakita ko, parang nagulat din ako. If you're gonna start a family, di ba parang nandun ka sa ng bahay, kotse, mga ganyan. Tapos, sabi, at ito yung mga gusto kong gawin para kapag nag-retire ako, okay na ako. Parang gano'n, yung parang may security na feel ko yun sa kanya kasi provider mindset din talaga siya Kasi parang nagulat din ako kasi 'di ba yung iba nga na mga lalaki, sorry. Yung iba pag umuuwi, parang wala nang desire to study. Parang gusto na nila mag-work, 'di ba? Ayaw na nila mag-aral, parang sayang sa oras, ganyan. Pero yung husband ko, nagmamasteral siya at balak pa niyang mag-doctorate. Nice. So, anong pinag-aaralan ni husband? Ano siya? MBA. Okay. So, business. Okay. So, yun. Parang nakita ko sa kanya na, itong lalaki na to, may plano to. May direksyon. May gusto siyang ma-achieve talaga sa buhay niya. Tapos, siya lang din yung nakilala ko na may timeline na by this age, dapat ganito na yung na-achieve ko sa career ko. Dapat graduate na ako ng ganito, ganyan. Tapos, bukod pa doon, there is an instance, naka-video call kami. Personally, sobrang impatient ko na tao.
Tapos, may game sa phone nun eh. Tapos, hindi rin naman ako mahilig sa game. Tapos, naglalaro kaming dalawa. Tapos, sabi ko, ayoko na nitong laruin. Tapos, parang sobrang patient niya na hindi, turuan kita, ganito yung gagawin mo, ganito dapat. Tapos, basta kino-coach niya ako. Tapos, sobrang kalmado. Tapos, ako, naiinis na ako. Parang, ayoko na nito. Ayoko na ng ganyan. Pero, na-realize ko doon, parang, itong tao na to, kaya niyang i-manage yung temper ko. And, sabi ko, ano na talaga to? Good shot na talaga to para sa akin. As someone na madaling sumabog, ganan. Oo. Tsaka, yun nga, like what I've mentioned earlier, marunong din talaga siya mag-sorry. Alam mo yung minsan kahit na ako lang naman yung nagla-lash out sa kanya. Tapos, siya ako pa yung rin yung nag-lash out. magsasorry. Tapos hindi ko nagustuhan yung reply niya. Siya pa din yung magsasorry sa akin. So, yun, dapat talaga ang hanapin ng mga babae, yung may provider mindset. Hindi ko naman sinasabi na ang mga babae ay dapat nasa bahay lang, ganun. Pero, dapat you find a man who will do whatever it takes to provide for your family. Kasi, di ba, nasa The Family a Proclamation to the World din naman yan, na they are to provide. Yes. And yung protect yung family. So, yun True. talaga. Dapat, huwag kayong maghahanap ng mga tatamad-tamad. Kasi, naku, wag kayo sa mga man-child. Yeah. Actually, yan, nung kinukwento mo si Matt, diba? Parang iniisip ko din sa situation namin ni Ivan. Si Ivan kasi, simula dati, talagang ayaw niya na mag-aral. Pero kasi, nakita ko sa kanya yung potential na madiskarte siya, may provider mindset. Pero yun nga yung sa education. So, nag-date na kasi kami before mission. So, parang kilala ko na siya on terms like that. Tapos parang, sabi ko, parang ayun kasi sa akin, non-negotiable kasi sa akin yung education. Kung ayaw niya mag-aral talagang, sorry, bye-bye. Ganun ako. Pero nung sinabi ko yan, email sa mission na parang, ito yung education, Tapos I would send na talks pa yan. Kasi sa Brazil siya nag-mission nun, tas ako sa LA. So parang, pag magsasend kami ng letter, mga 6 weeks ang dating sa kanya. Magpupunit ako niya sa layahona, tapos parang ilalagyan ko sa margins na parang ganito. Parang inanok siya, kinulture ko na siya why education is the better plan. Kasi kahit ba sabihin natin na, oo, yung skills mo, mabubuhay ka niyan. Pero kasi, hello, nasa Pilipinas ka. Oo, yun pa. Papel-papel tayo dito. So, and also kasi, I'm a teacher. So, I want my kids na talagang maglo-look up sa mga parents nila na may natapos sa pag-aaral. So, in the end, napag-aral siya. Pero at least, diba? Exactly. Pero after 4 years naman, kasi ngayon, graduate na siya. So, we're earning na yung length na yun na pag-aaral niya. I know na in due time, mababless yung family namin ng ganun. So, totoo yun, yan. tama yung sinabi mo kanina na karamihan ng RM, lalo na lang mga lalaki, ayaw na nilang mag-aral. Oo, that's so sad. Guys! Mag-aaral kayo! Mag-aral kayo! Kasi, ang aral naman natin, hindi siya school. If you want na mag-work agad, then go for yung mga short courses na talaga. Pero don't stop learning kasi counsel din yan sa atin ng mga leaders na never stop your education. Maski nga sa scriptures, di ba? Acquire as much education as you can. Yun. Maski sa scriptures na hindi pwedeng isang beses mo lang babasahin ang Book of Mormon. Kailangan mong aralin yan. Yes. Kasi nga, yung continuing education, yun yung mas makaka-help sa atin. And I testify din talaga yan na mas mababless yung family natin kapag tayo nagpatuloy na mag-aral. Whether temporarily or in secular or sa spiritual side naman. Yun. Yes. Oo. Ngayon, dahil nga kasi, ilang taon na uli si Callie? Mag-10 months na siya. Meron akong tanong about motherhood. Anong meron sa motherhood na hindi ka parang walang disclaimer. Walang nag-warn sa'yo. Tapos nagulat ka na, ganito pala yun. Since yung ate ko, nauna siya magka-family. So, parang nagkaroon ako ng simulation ng motherhood. So, parang hindi na ganun ka-surprising. Siguro, technically motherhood yung ko na lang, operation ko. Kasi nga CS ako. Hindi ko in-expect na ganun pala kasakit mag-labor. At saka, yung healing process mo,
after your surgery. Kasi may times talaga na naiyak talaga ako. Parang ayoko na. Parang gusto ko na mamatay. Kasi sobrang sakit. Yung parang ang hirap bumangon, ang hirap kumilos. Parang sobrang ano talaga ako nun. Parang kang baldado na you have to be assisted even sa paglalakad, pati sa pagligo, ganun. Ako pa naman hindi ako sanay talaga ng hindi naliligo. Di ba, after mga anak, hindi ka pa agad-agad pwede mabasa kasi nga baka maano yung tahi mo. So, yun. Pero other than that, feeling ko I was prepared naman talaga sa ibang aspects ng motherhood. Kasi I was well taken care of din sa ng tawag dito, ng mother-in-law ko. And parang hindi ko na-experience masyado yung postpartum depression. There are lingering thoughts na parang ang hirap naman. Lalo na yung mga panahon na puyat-puyat ako. Pero I've been blessed with a very supportive family na kapag kailangan kong matulog, makakatulog ako. Pwedeng may magbantay ng baby namin. Ganyan. Mm-hmm. So, ayun. Gusto ko yun dun sa sa mga CS moms na nahihirapan. Kasi ako nung nasa hospital kami, talaga, emergency CS din. Hindi kasi bumaba si Seth. So, in-induce na ako nun. Oh. Parang na siya, dito, parang worst case of dysmenorrhea, like sobrang sakit. Grabe. Pero grabe dahil sa talaga. hindi na nga bumaba si Seth doon, nag-decide na yung doctor na emergency CS. Good thing yung yung OB ko nun, siya, member siya. So, napapasok niya si Ivan nice. para ma-bless ako before operation. So, parang talagang malaking yun sa akin, parang hinga na may priesthood blessing ako as I went dun sa the surgery. Pero yung nawala lahat yun nung pagkagising ko. Alam mo kung bakit? Si Ivan, kasi sabi nila dapat 'di ba kapag pagkagising mo, sabi niya sana i-try mo na agad na tumayo. Oo, Kasi may nga ganyan parang sila. yung kailangan mo nung tumayo. Iyan, sakit. Tapos etong husband ko, syempre naman I know he means well. Na gusto niyang maging maayos, syempre mapuntahan din yung baby namin sa nursery para makapag-breastfeed ako and all. Pinipilit niya akong tumayo. Tapos ako sa kanya, alam mo, hindi ako palamurang tao. Never ako nagmumura sa, gusto ko siyang murahin. Kasi nga, ang sakit. Oo, grabe diba, talaga. ang sakit. Tapos siya kasi may multiple surgeries niya kasi siya before. So parang alam niya na yung feeling. Tapos sabi ko, kahit na hindi ka nag-carry ng ng sanggol o ng baby sa katawan mo, kaya never compare. Ginaganon ka siya. Tapos syempre tahimik na lang siya. I remember, yung husband ko, recently lang din kasi nagka-surgery yan eh. Tinanggal yung kuko niya sa paa kasi nagka-ingrown na hindi gumaling-galing. Tapos parang, natatawa ako kasi parang, aray, sakit. Tapos sinasabi ko siya, try mo mga anak. Wala pa yan sa pain na nararamdaman mo. Not to invalidate pero... Oo, wala kayong karapatan na hindi, joke lang, hindi naman sa in-invalidate namin din yung mga pains ninyo, pero wag nyo kaming pipilitin lalo na kapag kakaanak lang namin, wag nyo i-pressure na tumayo agad kasi nafe-feel din namin yung pressure kasi may mga anak din namin gusto naming mahawakan. Diba? Pero do it in a nice way. Tapos grabe din yung, di ba nag-chill ka din talaga? Yung as in, parang kang nagsi-seizure. Nalala ko nung time na yun, pag may seizure ka after surgery, pero may time na nasa loob ako ng hospital room. Tapos sobrang lamig. Tapos literal na nanginginig talaga ako. Yung nasa table ka pa, oh my gosh, like, gumaganon ako. Ayun, isa yun sa mga walang nag-warn sa akin. Na yung grabe yung shaking after ng procedure. Oh my gosh, yeah. Grabe yun. Talaga nagulat din ako. Hala, ganito pala yun. Tapos parang feeling ko, yung tahi ko bubuka kasi nga parang sobrang violently shaking na ako ng mga time na yun. Tapos pinahina ako yung aircon. Tapos yung husband ko, syempre, naintindihan ko rin naman na puyat-puyat siya nun. Ang hirap niyang gisingin. Pag patay ng aircon, ang hirap sumigaw. Tapos yun, buti naman napatay na naman kahit paano. Ay, nasa room ka na. Nag-start na. Nasa room na ako. Hindi, nasa table ako. Wala akong Actually, makausap. feeling ko
habang inaano nila ako, binabalik nila ako sa hospital room, nag-chill ako nun. Nag-chill ka na. Grabe yung experience ko nun. Kasi ako, kapag malamig talaga yung weather, nanginginig talaga yung baba ko. Parang, gumagano'n talaga ako. Pero hindi ko alam na pag nanganak ka pala, as in, buong katawan mo talaga yung parang kahit gusto mong pigilan, hindi mo talaga siya makokontrol. Oh my gosh. Parang nagva-vibrate na ewan. Something na masayang magkaroon ng pamilya, magkaroon ng baby, pero ayun yung part na talagang isa sa mga part na parang di ko sure kung gusto kong ma-experience ulit, pero Oo, exactly. Kapag nga may mga nagsasabi sa akin, okay lang yung susundan. Traumatized pa ako sa panganganak ko eh. Kaya huwag nga kayo. Traumatized pa ako. Let me overcome it first. Kaya Kasi sobrang talaga, draining. Oo. As in, dumating ako sa point na yung mga nurses, kasi ang tagal ko nag-labor 10 hours. Shucks. Sobrang tagal kasi kailangan pa namin hintayin yung OB ko. Tapos tinatanong ko talaga yung nurse ko, mamamatay na ba ako? Kasi ganun talaga yung feeling ko. Parang wala na akong energy. Tapos parang ako na rin yung nagsabi na, pwede ba i-CS na lang ako kasi kung iiri pa ako, yung feeling ko, wala na talaga akong lakas. As in. Sobrang draining talaga noon na parang, tapos wala pa yung husband ko kasi nasa labor room ako mag-isa. Tapos parang masusuli-pan niya lang ako. Pero alam mo yung parang someone you can draw your strength from. Wala talaga. So parang, tapos wala rin akong phone noon. Wala akong comfort. Kumakanta na lang ako ng mga hymns doon. May kasama ka sa labor room? Wala. I was the only one. Oh my gosh. Buti sana kung may pwede akong kachikahan, diba? Kaso wala talaga. As in. Buti na strengthen ka ng mga hymns. Oo. Tapos pa ako, parang sobrang groggy. Parang ano yung lyrics dun sa kanta rin? Bahala. Baka 4th verse na ito nakakatok. Nasa 2nd verse pa lang ako dapat. Pero at least, na-overcome mo yun, napagdaanan. Oo. At least, diba? Parang na-feel ko na yung parang greatest pain that a woman can ever experience. Actually, oo. Marami yan nagsasabi niyan na ayun na yung pinakamasakit. Like, in terms of physically, diba? Sa physical. Physical pain, yes. Oo, ayun na yung pinaka talagang, grabe. So, shout out sa mga mothers out there. Yeah. I salute you. Yeah. Sige. So, dahil sa mommy ka nga, 'di ba, mommy ka. Gusto mo at saka babae kasi si Callie. Gusto mo din ba siyang na syempre mag-mission din? Actually, oo. I had this conversation with my husband kasi nga 'di ba hindi naman required sa mga babae na mag-serve ng mission. And na-mention ko sa kanya parang I think it will break my heart a bit kung hindi magkaroon ng desire or makadevelop ng desire yung anak ko to serve a mission. Kasi parang kami ng husband ko, we both grew up sa church and lumaki kami ng mga leaders, yung parents namin. Pero not to set that kind of expectation naman sa anak namin. Pero parang gusto ko na through our example, makadevelop din siya ng desire to serve. Kasi ako ang main objective ko nung nag-mission ako, gusto kong ma-experience ng ibang tao yung happiness that I felt sa church. Yung having my family around, ganun. And gusto ko, ganun din yung parang makadevelop siya ng personal desire niya through our example. Hindi siya, ayoko rin naman na pipilitin ko siya just because gusto ko siya mag-mission at just because nag-mission kami mag-asawa. Pero gusto ko na siya mismo makita niya na she is, she can be called to serve. Yeah. Ayun. Tama naman yan. At saka, meron akong conversation with my mission president actually about dyan sa parenting. Kasi parang for an Elevate Learning project ata yun, in-interview ko silang mag-asawa through Zoom lang naman. Tapos parang, meron siyang sinabi dun na parang naging talagang set nila na parenting style ay habang bata pa lang yung mga anak mo, i-nurture mo sila kung ano yung meron sa gospel. And then, after nila na, syempre, na sila na yung mag-make ng own decisions, wala na tayo dun na, hindi na natin sila kailangan i-force. Sila na mismo yung gagawa ng tama. Magagawa ng tama. Ako kasi, boy mom ako. So, yeah. Hindi naman sa ayot sa gusto. Pero, I will make sure na talagang nasa option niya ang pagme-mission.
Kasi Hmm. siyempre talagang responsibility, moral obligation 'yan ng mga brethren na talagang mag-mission. Mm. Pero, ako din kasi yung gusto na parang ayokong pilitin. Af isa kasi sa mga, Oh. um, natutunan ko din sa mission na yung parang sa agency. Mhm. Heavenly Father nga, eh, hindi tayo pinilit. So, parang as trying to be like Heavenly Father, a parent myself, parang ay kahit lalaki ka, I won't force you to do certain things. Maski man 'yan mag-mission, what I can only do is to help you understand the gospel, understand why it's important, pero ayoko yung pipilitin kita na Hmm. na gawin mo 'to, lalo na 'pag hindi ka naman masaya. Kasi ako, it's based on my ano, parents' example din kasi talaga. So, yun yung parang gusto kong i-copy. Na actually, wala kaming discussion sa bahay namin na, "O, dapat mag-mission ka, ha?" Kasi parang growing up, Mm. alam namin na that's Yun yung something that we should do. maganda. Hindi Yun yung siya parang maganda. walang nagpilit sa'min. Parang ang question lang, kailan ka magmi-mission. Kasi 'di ba nung time na yun nababa yung age, parang 18 ata for ano, for mga lalaki and then Oo. 19 for girls. So, parang ang question na lang is, hindi, magmi-mission ka ba? Ang question is, kailan ka magmi-mission? Mm. So, kami ng ate ko, nag-finish muna kami ng school before kami nag-mission. Tapos yun. And ako, personally, it was a good, it was a good option for me. It was the best choice. Mhm. True. Oo, we can Mm-mm. testify naman talaga na talagang Mm-mm. sobrang ganda nung maidudulot sa buhay natin, not just for ourselves, but for the people who needs the gospel. Sobrang maganda talaga 'yan na Mm-mm. mag-mission and to serve Marami a kasi good cause. talagang parang Mm. marami kang magiging eye-opening experiences sa mission. Ako True. kasi, nagulat ako. Actually, marami akong culture shock sa mission eh. Kasi, akala ko lahat ng mga bahay, ang pangluto nila, kalan. Pero sa Hmm. mission, nagulat ako may nagkakahoy. Yung Yun as nga, in, kasi 'di ba nasa ano pa probinsya, sila, oo. oo, parang nag-gather pa ng mga kahoy para may pangluto sila. Tapos may tubo na yung hihipan, ganyan. Tapos there are houses there na as in, putik yung paanan. So, parang ako hindi ako lumaki na may ganito pala. May mga pamumuhay pala na ganito. I mean, aware naman ako na, siyempre, uso talaga yung poverty sa Pilipinas. Pero, parang magtuturo ka sa mga ganong klase ng tao, di ba? Parang, it will make you appreciate life more. Hindi dahil mahirap sila at ikaw ay nakakaangat ka. Pero, you have been blessed with an opportunity to serve these people. Kasi 'pag True. nasa mission ka, 'di ba, parang hindi ka naman porket missionary ka mas mataas ka ba sa kanila. Naalala ko, i-segue ko lang. Nung isang beses na nag-temple kami, parang siyempre proud ako missionary na ako nun, eh. So, may opportunity kami na, mag-temple while at TMTC. So, yung sister na yun ako siyempre proud ako kahit naka-ano ako, yung sinusuot natin during session, kahit nakagano'n akong outfit, parang gusto ko ikabit yung name tag ko. Tapos parang pinatanggal siya. So, ang sabi sa akin during that time, kasi kapag nasa heaven daw tayo, pantay-pantay ang tingin sa atin ng Diyos. So, yun, parang 'pag nasa mission ka, makikita mo yung mga gano'n na parang hindi mo iisipin na, "Hala, kawawa naman 'to kasi hindi kasi ganito, hindi kasi niyo 'to in-improve yung buhay niya," ganyan, ganyan. Parang ang magiging view mo sa mission, kawawa sila kaya kailangan kong gumawa ng paraan para mas makahanap sila ng joy in their life. Kasi naturally kasi yung nagpapasaya naman talaga sa mga tao is pera, 'di ba? Pero Mhm. what the gospel can bring is joy more than what money can give. Alam mo yun, yung parang Yes. lasting. Kasi yung Mm. money, 'di ba, may iwan naman din yan dito pag namatay ka. Pero yung thought na you can be with your family in the next life, you will be heirs to the kingdom of God. 'Di ba? Parang it's a gift na dapat lahat ng tao makaalam at makarinig. Mhm. Kasi mahirap man ang buhay mo ngayon, pero in the next life, lahat ng mga good deeds na inipon mo, i-reap mo yun. Mm. So, Oo. yun. At saka yung gospel ni Jesus Christ, it also helps you not just in the life after, but also on how you deal with things here. So, Mm. kasi ako nung mas nagkaroon ako ng understanding about the gospel of Jesus Christ, mas naging honest ako sa dealings ko. I Mhm. try to really follow the rules. So, parang hindi ang gospel hindi lang siya nakukulong sa spiritual na bagay lang, but when Yes. you embrace it, lahat ng gagawin mo
lahat ng aspeto ng magre-reflect kung ano buhay yung mo. magre-reflect kung ano yung natutunan mo sa gospel. So, hindi lang siya Mhm. talagang pang after this life, pero ngayong life din siya 'no. Parang Mm. yun nga. Sige. Totoo. Anyway, exciting yung Grace Mail, segment natin today kasi Mhm. meron tayong anonymous letter about sa mission. So, Mhm. babasahin ko siya tapos discuss natin after. Okay? Oo. Sige. So, dear sister, kauwi ko lang galing mission. 3 months pa lang ako sa field nang pinauwi ako. Hindi kasi ako naging totally honest sa stake president ko before I left. May mga bagay akong dapat inamin pero tinago ko, hoping na mawawala na lang pag nasa mission na ako. Pero hindi siya nawala. Lalo lang naging mabigat hanggang sa umamin na ako sa mission president ko. Ngayon andito na ako sa bahay and ang daming nagtatanong kung bakit ako umuwi. Para hindi na ako tanungin pa ulit-ulit, napagkasunduan namin ng parents ko na sabihin na lang na may anxiety at depression ako. Maliit na white lie lang pero parang nagkakatoo-too na rin. Sobrang lungkot Hmm. ko at nahihirapan akong humarap sa mga tao. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Parang nasira ko na lahat. Sabi nila may chance pa raw ako makabalik sa mission pero kailangan hintayin ang tawag ng mission president ko. Hanggang ngayon wala pa rin. Hindi ko alam kung maghihintay pa ako or maghahanap na ako ng trabaho. Ang hirap kasi hindi ko rin alam kung kaya ko pang bumalik. Pero parang hindi ko rin alam paano magsisimula kung hindi. Nasa repentance process pa rin ako ngayon. And ang dami kong iniisip. Paano ko makakabalik sa peace na dati kong nararamdaman? Worthy pa ba akong magsimula ulit? Anon? By Anon. PS, sana po hindi ako ma-judge. Yun. Ikaw, do you have thoughts about this letter? Meron akong friend who went through the same thing. And i-share ko lang din yung experience niya. There was a time na nakauwi siya. Medically released naman siya. Nakauwi siya. Tapos nasa bathroom siya. And then, na-overheard niya yung mga sisters na nag-gossip about her. Parang, nakita mo, umuwi na si ganito si ganyan. O nga, no, bakit kaya ganyan? Tapos siya, as a brave woman that she is, binuksan niya lang yung pinto. Tapos naghugas siya ng kamay. Then she walked out. And I think, minsan may problem din talaga within the people inside the church na we tend to be so judgmental about such cases. Ako kasi, hindi ko naman justify yung pag-judge ko. Pero ako, I keep it to myself na, bakit kaya ganyan? Parang may mga speculation, parang tama lang na yada-yada. mag-curious, na maging Oo, curious. curious Pero ka. But you hindi mo don't siya idadamay sa iba. Oo, not have gather people just to talk about that person. Yung kailangan ng tao na yun during that time is compassion and love, especially, 'di ba, from people. And mahirap din talaga yung yung tinatawag natin na worldly sorrow. Kasi 'di ba, syempre mission 'yan, tapos yung iba 'di ba nagse-send off party pa, parang isipin mo lang nag-send off party ako tapos hindi ko rin pala matatapos yung mission ko, ganyan ganyan. Pero it varies din kasi yung mga experiences natin. Minsan din, may mga nagsaserve ng mission na nag-mission because they were pressured to do. Then talaga na hindi pinipilit yung mga bagay-bagay. And alam mo yun, parang minsan kasi we try to have a certain image na ipoproject natin sa ibang tao na okay, parang we feel like being a returned missionary is a title. Finishing your mission on time is something that you can brag about or you should brag about, diba? Pero, diba, it's not about where you serve it. It's how you serve. Yung mga learnings mo from your mission, yun ang pinaka-importante, whether na-extend ka or whether na-shorten yun yung parang pinaka nagmamatter talaga. And naalala ko lang din kasi dun sa part, diba, dun sa message na sinabi niya parang worthy pa ba ako. I would like to share this talk from Elder Holland kasi isa to sa mga favorite ko. So sinabi niya dito, I do not know. Ito yung title is The Laborers in the Vineyard. Sabi, I do not know who in this vast audience today may need to hear the message of forgiveness inherent in this parable, but however late you think you are, however many chances you think you have missed, however many mistakes you feel you have made, or talents you think you don't have,
or however far from home and family and God you feel you have traveled, I testify that you have not traveled beyond the reach of divine love. It is not possible for you to sink lower than the infinite light of Christ's atonement shines. So, parang I hope itong message na yun will give parang hope sa kanya, no? Na parang no matter how helpless or hopeless you think you are, you're never out of reach sa pagmamahal ng Diyos. And yun yung parang pinaka-importante. Minsan, gusto natin na, ganito dapat yung identity ko. Pero nakakalimutan natin na yung greatest identity that we have as individuals is being a child of God. At bilang child ka ng isang Diyos, diba, na ating Ama sa Langit, ibig sabihin, you're capable of doing a lot of things. You have a divine potential. And minsan, hindi lang natin natatap yung potential na yun kasi tayo rin, parang hinuhold natin yung sarili natin. Kaya dapat talaga, parang hindi ko naman dinidismiss din o parang valid talaga lahat ng nararamdaman mo. Pero ako personally, dahil dumaan din ako sa ganyan, yung parang lows of the lows, ang dapat gawin ay, ang masasuggest ko na gawin ay, magpahinga ka lang saglit and then you build yourself up. Okay lang yan na ma-feel mo yan for now, pero don't stay there. Hindi ka forever True. na dapat nandyan. Yeah. Very well said, no? Ang ganda nung footnote. Footnote tawag natin dyan sa pa-quote natin from Elder Holland. Anyway, gusto ko yung sinabi mo na dapat as members of the church, hindi rin tayo yung magja-judge doon sa whoever na hindi natapos yung mission. Kasi unang-una hindi naman tayo nakakaranas nung struggles nung bata kung bakit siya Yes. And yun kasi ang dami kasing nagpa-pry. Isa yun sa mga dapat talagang Mga marites. dapat talaga natin dapat natin tigilan kasi Yeah. naman Church of Jesus Christ tayo. Nag-gossip ba si Jesus Christ? Anyway. Pero ang gusto ko ring i-add dun sa mga sinabi mo na nasa repentance process pa din daw kasi siya. So, I suggest na tuloy. Continue. Yes. Continue. Talk with your bishop or stake president, whoever yung nagtumutulong sa iyo sa process na yan, mas matutulungan ka nila. Pero if you are starting to feel na feeling mo nade-depress ka nga dahil nga or parang nahihirapan ka na mag-cope doon sa judgment na napunta sa iyo or yung sa parang experiences beforehand na siguro na-traumatize ka dahil sa mga wrong decisions mo, I suggest na consult ka din ng medically ng magpa-counsel ka. Kasi Yes. pwede yun kasi Get professional help. No? oo, pwede yun kasi dun sa spiritual side, meron tumutulong sa'yo. Dun sa medically, meron din pwedeng tumulong sa'yo. So, hand in hand, it will help you na mas magka-move forward. And doon sa part na parang inaantay niya kung babalik ba siya or hindi, it's really up to her and the Lord, diba? Yes. Pero I would say din kasi na ang missionary work ay hindi nagsa-stop na meron kang badge dyan. So, meron tayong opportunities to become service missionaries now. So, magtanggap ng calling sa ward or sa stake na pwede pa rin magawa yung mga things na kaya mong gawin in building the kingdom of the Lord here. Yes. So, hindi siya, parang, tama yung sinabi mo, Sen, na, na pwede ka magpahinga, pero don't let yourself stay dyan sa estado na yan. Kasi, when we let ourselves stay sa ganyan, si Satan na ang mag-work sa atin. Parang, itatali niya tayo sa ganyan. So, again, yung gospel kasi, it's work. Parang hindi siya kusang bibigay sa'yo. Kailangan mo siyang i-work out. And also yung repentance process, kailangan mo siyang i-work out. So, yes. Yun. Thank you, Sen, sa ganyan. I think, wait lang, to add lang din, dapat, yung tao na to, yung nag-send ng letter na to, surround yourself with good people. Yes. Yung i-uplift kayo, hindi yung ipapamukha sa iyo na
may kasalanan kang nagawa. Minsan may mga ganun kasi, di ba, na parang Oo. ipapamukha sa'yo na paulit na ito yung kasalanan mo. So, mahirap kalimutan yung kasalanan kung laging may nagre-remind sa'yo na ganong klase ka na tao. Believe na you are capable of changing. Kasi 'di ba, kahit naman sa mission, 'di ba, naniniwala tayo na yung conversion talaga it happens sa mga tao. Kahit na ang isang tao sobrang buong buhay niya nagsusugal yan or naninigarilyo or umiinom, once na touch siya ng babago at magbabago yan. Lalo na siya na nasa process of repentance siya. So you're in the right path. So, gaya ng sinabi ni Ate Kina kanina, continue mo lang yan. And minsan Stop talaga it. may noises, di ba? May mga noise outside. Pero listen to the still small voice who will tell you kung ano yung dapat mong gawin. At yung magre-remind sa'yo na ikaw ay a beloved child of God. Yeah. And also, dun din sa mga, naiinis kasi talaga ako sa mga tao sa church na Yes. imbes na nakatulong kayo, mas pinapalayo nyo yung bata sa simbahan. Be mindful na lang siguro na it's okay to be curious, it's okay to ask questions, pero ilagay natin yung pagiging curious natin, ilagay natin siya sa Lugar. sa lugar. Pakilugar Wag tayong pakalamera masyado. Tama nang, uy, nandito ka na pala. Uy, ganun lang. Ako, Hindi actually, parang meron akong motto 'di ba? Parang yung golden rule na do not do unto others what you do not want others do unto you. Minsan, halimbawa sa isang tao, may gagawin, parang may iniisip akong gawin. Iniisip ko, kung gagawin nitong tao na to sa akin, how would I react? 'Di ba? Kung ma-hurt ako, ibig sabihin, hindi ko dapat gawin yung gusto kong gawin kasi ma-hurt ako. Dapat ganun, parang ganun tayo inside the church. 'Di ba? Hindi rin naman natin gusto na people are gonna gossip about personal issues natin. So, why should we gossip, 'di ba, sa mga personal issues ng ibang tao? Parang marami na tayong problema dito sa mundo. Problemahin mo yung problema mo, wag mo nang yung Tama naman yun. At saka, simbahan to na sa Kristo. Kaya naman, let's try to put yung attributes ni Jesus Christ din sa atin na we should not gossip. Try to Sabi be nga, more diba, Christ-like. doon na, kung sino ang walang kasalanan, siyang Let him first cast the stone. Ganon. Yes. Ganun tayo. Ganun yung thinking, guys. Kapag meron pong napauwi agad na missionary, let's help them. Let's hug them. Yeah, help. Be compassionate talaga na intindihin natin na they're going through some things na hindi naman natin kailangan malaman talaga. 'Di ba? Saka, hindi tayo perfect. Lahat tayo nagkakamali. Exactly. So, we shouldn't single out yung mga tao just because they sin differently. Kasi, di ba, minsan, ako, hindi ko gagawin yan kung ako yan, ganyan-ganyan. Pero iba-iba tayo. Iba-iba tayong klase ng tao. So, iwasan natin ang mag-judge. Kung may judgment ka, keep it to yourself na lang siguro. Huwag mo na ilabas. At saka, to remind din that Jesus Christ is our judge at the last days. So, wala tayong karapatan to judge other people. Anyway, last thing, before tayo mag-end, kasi baka umiyak na si Kali, babalik ako doon sa identity mo as an RM. Kasi we talk about, going home and after that, syempre, nagkaroon ka ng family, nagkaroon ka ng job. Ano na lang yung gusto mong kung makikita mo yung RM self mo, yung parang si Renzel na talagang kauuwi lang sa mission, like, what one piece of advice would you give to her? One piece of advice. Siguro, keep the ball rolling. Kasi parang, parang andun na yung momentum mo eh. So, you should just have to continue it. Pero ako kasi parang ang tagal ko rin nagpahinga. So, parang dun sa pahinga ko na yun, dun ako inatake ni Satan. Dun siya nagbigay sa akin ng mga thoughts, mga unnecessary thoughts na I doubted myself. So, kapag uwi mo galing mission, keep that energy. Ituloy mo siya. Kasi, di ba minsan meron tayong, ako personally, ganito rin yung mindset ko na, pag uwi ko, back to normal na ako ulit, magkik-drama na ako, makikinig na ako sa mga K-pop, magka-catch up, ganyan. Pero, hindi parang after mo umuwi galing mission, that is already the best. Kasi, so far, yun pa lang naman yung live mo na life That's the best version of yourself. So, you have to continue it. You don't have to go back to who you were
Parang, wag kang babalik dun sa comfort zone mo kasi wala talagang growth dun. If you want to grow, step outside of your comfort zone. Mm. So yun, keep the ball rolling talaga. Dapat i-maintain mo. Even yung spirituality, even yung, anong tawag dito, yung routine mo, dapat yung pagbabasa ng scriptures, everyday nagagawa mo pa rin siya. Kahit na medyo busy ka. Mm. Kasi yun yung time na you should be really connected with the Lord. Kasi yun yung time na nagkikreate ka na ng mga actions para ma-carry out mo yung plans mo. Yes, tama So yan. yun. Actually, na-share ko din, similar sharing din yung naging panel ako. I don't know if you Mhm. remember, pero nung Ay, pumunta dito oo. sa Elder Gong, Oo. sabi ko nung umuwi din ako, nag-planning din ako, weekly planning, Mm. daily planning din ako. I still get up early in the morning to Mhm. exercise, tapos mag-scripture study ako. Yun nga, tama yun, na tuloy, keep the Mm. ball rolling. Tuloy ang buhay. Anyway, we have to end na kasi Oo. kawawa naman si si Kali talaga yung ano. So, guys, thank you. Wait lang, before kay guys, ano tayo, kay Renzel muna. Thank you, Renzel, for saying yes sa aking invitation to be a guest in this podcast. Sobrang ganda ng ating discussion today about Thank you din. return missionary life. And I hope na yung ating mga listeners ay maraming natutunan sa experiences mo and also a word of wisdom na binigay mo doon sa ating anonymous letter sending. Okay. Yan. So guys, if you have a Thank you. story or struggle to share, whether a question, confession, or a letter like this, send it to us through Grace Mail. And if today's episode spoke to you, help us reach more listeners by following the podcast on Spotify and Facebook at The Grace Period Chica with a Purpose. Thanks for joining us today. Stay faithful, stay soft, and stay in grace. Bye-bye! Bye.